Marami nang lumabas na classic scooter sa halos lahat ng brand pero wala kang matipuhan kasi may brand kang inaantay maglabas ng classic scooter. Baka Suzuki ang inaantay mo. Silipin natin ngayong araw ang Access 125 nakakalabas lang ngayong taon. Tara! Ngayong araw ay nasa Suzuki 3S Antipolo tayo para bigyang daan dito ang Suzuki Access 125. Sa pormahan nito, syempre panalong-panalo to dun sa mga mahilig at na-appreciate ang mga classic scooter. Pero kung hindi ka mahilig sa classic scooter, pwede mo nang i-skip ang video natin ngayon. At kung gusto mo naman ng mga gantong classic scooter, pwede mong i-like ang ating video at mag-subscribe na rin bilang suporta sa ating channel. Sa forma niya, syempre classic scooter ito. Napaka-minimalist nito. Talagang wala kang makikitang decals. Meron kang makikitang mga emblem dito at yung mga logo. Dito sa pinakagitna, nandyan yung logo ng Suzuki, letter S. Emblem po yan. Chrome ang pinaka-frame ng kanyang headlight. Dito naman sa pinakababa ng letter S ay nandyan yung kanyang DRL na parang U-shape at naka-vertical naman yung kanyang mga signal light dito sa unahan. Simple lang yung taillight pero very visible naman ito kasi katamtaman yung laki. Naka-LED na nga pala yung kanyang headlight at saka yung kanyang taillight maliban sa kanyang mga signal light. Ang isa pa dito sa kapansin-pansin at bihirang-bihira sa mga gantong classic scooter, ang pinaka-leg shield niya kasi o yung fairings niya dito sa unahan, bandang ibaba, metal po yan, pati ang kanyang front fender. So, solid na solid, di ba? Meron pa ring naka-highlight dito sa kanyang bandang likuran, naka-emblem yung Access. At makikita natin dito sa kanyang bandang likuran, yung kanyang tangke. Parang sa Avensis lang, pero mas astig yung sa Access 125 na may tank capacity na 5.3 liters at ang Access 125 ang pinakamatipid sa hanay ng 125cc category ngayon dahil meron siyang 57.3 km per liter na fuel consumption. Napakadali lang din buksan ng kanyang tangke or napaka-convenient dahil dito sa kanyang susian, ma-access mo yan. Konting pihit lang, mabubuksan yung kanyang tangke. At sa kanya namang specs, meron siyang 124cc to be exact, 4-stroke, single cylinder, air-cooled, single overhead cam, 2-valve at naka-FI na. Idagdag pa natin ang kanyang SEP or Suzuki Eco Performance kaya maganda ang performance nito habang mas pinatipid ang pagkonsumo sa gasolina. 52.5 mm by 57.4 mm ang kanyang bore and stroke with a maximum power of 6.2 kW at 6,500 RPM at 10.2 Nm of torque at 5,000 RPM. Ang kanyang compression ratio ay 10.3:1. Ang kanyang starting system ay electric at ang kagandahan dito ay meron pa rin siyang kickstarter na bihirang-bihira na ngayon sa mga bagong labas na motor. Goods na goods to in case na mahina na yung battery natin ay hindi tayo mag-worry na baka hindi natin mapastart ang motor dahil pwedeng-pwede po natin siyang i-kickstart. Dahil ang nire-review natin ngayong araw ay Ride Connect Edition ng Access 125, kaya ang kulay ng motor na nasa harapan natin ay metallic matte stellar blue. Taagaw pansin din yung kanyang kulay brown na upuan na nagpadagdag talaga sa pagka-classic ng motor na to. Medyo mahaba rin yung kanyang upuan kaya very comfortable ito hindi lang sa mga rider maging sa ating back ride. Yung itsura ng Access 125, ang kanyang mga parts, kitang-kita natin na talagang reliable gawang Suzuki yan, Japan quality. Yung kanyang backride foot peg, goods na goods din, alloy siya. Komportable din dito once na maapakan ng ating mga backride. Napakalinaw at napakaganda ng kanyang instrument panel dahil naka-TFT display po ito. Kaya yung mga basic na info at mga notification or indicator ay malinaw nating makikita dito. Dahil nga Ride Connect ito ay pwede nating i-connect sa ating mga cellphone. Kaya yung mga indicators, mga notifications na kailangan natin, makikita natin sa ating mga cellphone at napaka-imposibleng maligaw pa tayo dito dahil may turn-by-turn navigation po ang motor na to sa tulong ng kanyang Ride Connect. Meron din siyang USB charging port dito sa kanyang bandang unahan. Kaya goods na goods ito, lalo na sa mahabang biyahe. Hindi tayo mag-worry na baka maloba tayo dahil pwede po tayo mag-charge dito. Nandito na sa susian lahat kung paano natin ma-access. Kung bubuksan natin yung kanyang underseat compartment, nandito na rin yan, konting push lang. Yung kanyang underseat compartment ay may sukat na 24.4 liter. Kasyang-kasya dito yung ating mga half-face na helmet. Dito din ma-access yung kanyang tangke sa likuran. At napaka-cute din ang kanyang dalawang bulsa dito sa harap. Hindi ganun kalalim pero okay na din. Dalawa yan May dual utility hook din siya. Meron dito sa kanyang bandang unahan at dito malapit
sa upuan ng rider. Equipped din siya ng passing at hazard light, dagdag sa visibility or para ma-notify natin yung ating mga kasalubong or yung mga nasa hulihan natin. Nung nakita ko dito yung kanyang side mirror, chrome pala ito, kaya unique din kumbaga kumpara dun sa mga kilala nating classic scooter. Meron na rin siyang engine start and kill switch at meron din siyang easy start system. At syempre, hindi din kinalimutan ng Suzuki na lagyan ito ng side stand interlock, kaya kapag naka side stand tayo, hindi natin mapapastart yung motor, kaya dagdag sa safety natin. May kalawakan na rin yung kanyang floorboard na pwede nating paglagyan ng ating mga pinamalengke at syempre, komportable yan sa ating mga paa. Stainless na rin po yung kanyang tambucho, kaya hindi basta-basta kakalawangin. May chrome plated cover din ito. Protection naman in case na madikit or masagi ng ating mga paa yung ating tambucho. So hindi tayo basta-basta dito mapapasok. Gusto ko din yung reflector niya dito sa kanyang bandang unahan, dito sa gilid na added visibility naman sa gabi. Pag sinilip natin yung kanyang suspension dito sa unahan ay naka-telescopic fork. Swing arm type naman sa likod na single shock absorber. Ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 90/90 by 12 at sa hulihan naman ay 90/90 by 10. Medyo maliit yung kanyang gulong sa hulihan, kaya medyo mas maganda yung kanyang performance. Kumbaga may hatak siya sa umpisa at smooth ang takbo ng ating mga motor. Tubeless na po yan at naka-mags type. At sa kanya namang brakes, naka-disc brake dito sa harap at drum brake naman sa likod with combined brake system. Kaya maganda at balanse ang stopping power nito. Kapag biglaan nating napihit yung preno natin sa hulihan, which is yung left lever, ay nag-i-engage yung 30% na preno sa unahan, 70% sa likod, 30% sa unahan. Kaya balancing. Goods na goods ito, lalo na dun sa mga baguhan na hindi pa marunong magtansya ng ating mga preno. Sa kanya namang dimension, meron siyang length na 1,085, meron naman siyang width na 690, at may height siya na 1,155 mm. So saktong-sakto lang yung kanyang dimension. Hindi alangan sa build ng isang Pinoy. Meron siyang wheelbase na 1,260 mm. At sa kanya namang ground clearance, napakataas nito. Kaya safe na safe to sa mga higanting humps ng Pinas. Malulubak na kalsada. Tinalo niya pa yung ibang adventure scooter dahil sobrang taas po ng 160 mm na ground clearance. At syempre, hindi makumpleto yung ating vlog ngayong araw kung hindi natin nasukat yung kanyang seat height. Meron siyang seat height na 770 mm. Pasok na pasok sa ating height. Kung gusto nyo gawing reference yung height ko, ang ating height ay 5'6". Hindi tayo nahirapan. Abot na abot natin yung ground. Simpleng-simple lang natin i-balance or maisisingit sa mga traffic. Medyo may kagaanan din yung motor na to dahil may 106 kilograms lang siya. In summary, sa kanyang looks, napaka-simple pero eye-catching. Sa specs naman ito at sa features, napaka-swabe din, makabago at maganda ang performance. Sakto din sa height ng Pinoy. Ang tanong, magkano ba? Ang Suzuki Access 125 Ride Connect ay may SRP na 93,900. Sa inyong palagay, sulit ba ang presyo ng Access 125? Comment nyo nga sa ibaba. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin kung gusto mong ma-update sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.